Okay guys, let's G. Let's G guys. We are here in San Mateo Rizal. San Mateo kami. Kung natutano nyo yung kabilang bundok, ano yan? Antipolo. Yup. Dito ano, San Mateo na. Pero yan, tawid ilog lang. Kung gusto nyo sumama sa amin, tumawid kayo ng ilog. Yan. By the way, this is our episode 6 of Nature's Podcast. Let's go. And yun, alam nyo na yan. Kung nagsawa na kayo sa mukha namin, okay lang naman. Pero ano, yung mga topic namin ngayon, medyo ano, okay lang naman. Makabaluhan, no? Makabuluhan, no? At saka medyo ano, kung mga nasa elementary student kayo, pwede nyo pakinggan to. Kasi ano naman tayo, topic namin, it's about ano lang naman eh. May mga ano naman, onting shits lang, ayun na, onti lang, para medyo enjoy naman yung usapan. Kasi Pilipino tayo, parang hindi talaga enjoy pag ano yun, no? Yung walang pinag-uusapang ibang tao. Kailangan may topic eh. No, kailangan may topic talaga. Kaya, basta yun yan, guys. Yan, by the way, ano na ba? Nasa 1 week na ba yung dumaan bago yung last podcast natin? Di pa yata. Hindi pa, no? Di ba? Ibig sabihin, ganun kami consistent. Let's go. Consistent. Consistent, yeah. Word for today is consistent. Di ko nga alam. 1 month na pala yung ano natin eh, no? Ayun, 1 month ago na. Magto 2 months na yun. Pero yung vlog natin 4 months na yun eh. Grabe yun. Hindi ko na alam kung ulitin ko pa yan or ano. Tangin na siya. Depende kung sisipagin. Yan. Tangin na ikaw ba na maglakad simula Antipolo hanggang Marikina? Ewan ko lang kung hindi ka maano. Hindi ka matauhan. Yan, by the way, ano yung ano mo ngayon? Araw mo ngayon? Ganun pa din. Ganun pa rin. Peace of mind. Peace of mind, no? Lalo na nandito ako ngayon sa teritoryo niya. Teritoryo eh, no? Ang teritoryo niya to. Kung ano yung nakikita niyo, sobrang lawak na ito, men. At hanggang doon pa sa dulo. Nandito ako ngayon sa galupaan niya. Kaya, no matter what happen, just be humble. Just be. Kasi maya baka barilin tayo. Barilin ng buta, lakas ang trip. And by the way, no, yun, dead air. Ano? Dead air. Wala. Anong topic natin? I'm just enjoy the na ambience of nature. Yo. Like that, and no matter what happen, Just be you. just be you. Just Jasper. Hanapin mo pa rin yung peace of mind mo kahit anong gawin mo. Like, alam mo na, ay gagi, bira lang tayo. Yung team natin, Nature's Podcast, pero limit lang yung talk natin about nature no? Yeah, okay. Like, Nature's Podcast, you know? Tapos, tao. Tao, pinag-usapan, napaka-weirds. Pero, ayun, ganyan yung mga sa TikTok eh. Like TikTok, like, social media platform, kung ano naman. Like, yung parang, kunyari, mag-uusap sila sa room nila. Hindi nila pinag-usapan ko ano yung mga nandun sa loob. Pinag-usapan nila yung mga mga happenings. Mga nangyayari. Mga happenings outdoor. Yan. So, yun. Pero, ito yung team namin kasi medyo to. Actually, wala namang gumagawa na ito yung nag-nature, tapos nagpo-podcast. Like, gumagawa lang sila. Tayo lang. Gumagawa lang sila ng mga reels, tapos mga shorts sa Facebook. Pero ito, ewan ko lang. Basta trip ko lang, medyo rare itong ginagawa namin. Tsaka relaxing man. Relaxing. Yun. Let's talk about nature, no? Napaka, this God's creation. Diba? Yan, God's creation, ano ba? Ikaw, kung sa tingin mo, paano mo pinapahalagan yung, kapaligiran? Siguro, paano, maging maging malinis lang sa kapaligiran. Maging malinis sa kapaligiran. At saka parang nakikita ng ibang tao kung kunyari, kung gaano ka kalinis sa sarili mo, ganun ka rin kalinis sa kapaligiran, no? Yes. Yan, tapos ikaw, ano yung, sa tingin mo, ano yung mga mapapayo mo sa mga kabataan, like, paano nila dapat pahalagaan yung, yun, kagubatan, like, forest, po ba? Lahat Siguro, ito. yung karamihan kasi sa ngayon, sa generation ngayon, di ba, lagi silang nagka-camping, nagpipiknik, Mm.
mostly sa mga nagka-camping na yun, tsaka mga nagpi-picnic na yun, ano, iniiwan lang yung ano, yung basura nila, ganun. Oh, yeah. Ha? Ha? Yung tawag? Nino? Dumating na? Eh, punta mo muna. Let's cut the video na. Cut. I'm sorry, guys. Yeah. We are here. Basta we are here. Andiyan naman yung bahay niya eh. And ano, basta ikakat ko muna. Okay, guys. Yan. We are here, guys. Narinig ba tayo doon? Narinig ba tayo doon? Narinig yata tayo doon. Pero okay lang. That's G. Ang ulit, balik tayo sa ano, topic ka ganina. Ay, ang dami yung sinulat dito. Ha? Ay. Ang dami yung sinulat dito yung mga ano sa ano, entrepreneur shits ko pa dati. Entrepreneurship. Like ano, mga ganyan. Basta, ayun na. Yun, guys. Let's talk. Ay, wait lang. Bago tayo mag-proceed sa mga ano natin, babasahin natin topic. Ano nga ulit yan? Ano pa ba yung mga iba mo mapapayo pag ano, pupunta sila sa ano, mag-nature trip sila? No, siguro na sa mga ano, karamihan kasi sa mga kabataan, diba, laging nagki-picnic sa ano, sa forest natin, diba? Nagka-camping. Minsan kasi wala na silang pakialam sa mga ano eh, sa mga naitapon nilang mga basura, diba? Oh. Sana naman maano nila, malinis, gano'n. Iwanan nila na ano, kasi mag-a-adapt yun eh. Oh. Mag-a-adapt yun sa ano eh, maapektuhan din yung ano natin eh, yung forest natin. Oh. Like parang ano, kunyari, yan, ang ganda ng kapaligiran, ang ganda ng ambience ng lugar. So, bigla ka makita na chichirya ng bangus dyan, no? Tangina, parang ano, pangit tignan naman. Yan na yan. Just yung payo ko lang, no? Yan, parang yan, pag magdadala kayo ng basura, so huwag na kayo manggagambala, huwag na kayong sisipa ng mga ano, mga bahay ng duwende. Tangina yan, lalaki ng itlog Mga yan. ano, mga punso. Mga nuno sa ponsep. Ewan ko lang kung totoo yun, pero basta yan na. Yeah. Let's G. And hindi, wait lang. Try natin muna pag-usapan yung ano, God's creation. Napaganda pag-usapan na ano eh. God's creation. Oh, God's creation naman, hindi lang siya basta nature. At tama ng bagay sa mundo gawa ng Diyos eh. Pero parang sa palagay ko, ito yung mga pinaka na-preserve na ano, gawa ng Diyos. Kasi hindi na, sinong tao ang kayang gumawa ng puno? Ano ba? Wala naman eh. Ito, mga basta yun ah. Like yan. Yeah, proceed tayo sa topic. Maghanap muna ako ng mga magandang topic na ano. Like, parang kakaiba. Parang pwede yung i-partner dun sa last. Tangin, sinata ako. Nababasa ko yung mga naiisip ko pag gabi. Ano? Ay, ito pwede. Sige. Sa tingin mo, ano yung kahalagaan ng technology sa atin? Ano pwede yan? Men, kasi ano, ganito yan. When we're talking about technology, it's all about the future, man. Oh. Yeah, it is the future. Computer, smartphones, yun yung ano eh. Yun yung future natin eh. Yun yung parang nagde-develop hanggang sa mag-highly advanced tayo, di ba? Oh. It is technology. Pero, ano yung sabi mo kanina? Kahalagaan ng ano? Technology. Malaga sa atin kasi it makes everything easier. Yeah. Diba? Ayun yung pinakamagandang point. It's everything easier. Easy and easy. Pero dati yung technology parang hindi naman siya ganun ka Wala masyadong valuable sa tao. Sa tingin parang mo? ano lang eh, it's all about parang love or something, di ba? Oo. Or like before, like, kunyari, magta-talk kayo, mag-uusap kayo sa Texting, cellphone no? niyo. Like yung smartphone dati, hindi naman touchscreen. Parang magpapalit ka muna ng nasa almost 300 pesos, no? Puta para 1 week na. Laking ba, no? Tapos lang yun, call and text lang. Oo. Ngayon, tayo na, may na. 50 pesos na lang, makakaabot na ng 3 days. 100. Kahit wala ka ng load eh. Kahit wala naman. Yeah. Free data, naman yan. eh. Pero anong masasabi mo sa evolution ng technology? Evolution. Siguro ang
it really affects people kasi lahat ng bagay kailangan na ng kailangan na ng technology, di ba? Kahit trabaho, galaw natin, di ba? Oo. Kahit nga emotion natin na apektuhan ng technology. Lalo no? na ngayon. Sa ngayon talaga. Pero ano ba yun? Kaya nakakalimutan na natin yung ambience of nature, di ba? Oo. Ayun na ngayon, kaya nga ako naghanap ng topic para may connect doon sa Kasi Sa basta- nature, no? Oo, sa nature. Pero- Ayan. Huwag niyong kalimutan yung kapaligiran. Literal shits, man. Ganun eh. Oo. It's really happening. Lahat. Basta hindi naman natin mapipigilan yung economic. Economy. Economy, like economic ano yun? Hindi naman natin mapipigilan yung economy. Lahat talaga dadaan doon. Even ikaw, hindi mo naman talaga Even naman Nag-lock na tayo sa sa bagay na lahat nag-evolve Oo. nagbabago. Even naman kahit ikaw yun nasa nakatira ka sa medyo rural place. May Oo. smartphone, may May smartphones ka pa rin. Oo, ma-affect ka pa rin talaga ng Oo. Like pag pumunta ka sa kunyari, lumuwas ka ng ibang lugar, kailangan mo pa rin magdala ng cellphone. Hindi ka makakonect sa mga relatives mo pag hindi ka makapag-update. Oo. It really help us pa din. Oo. Kahit pa paano. Magandang usapan yung technology pero punta tayo sa mga mga interesting topic like nakakatulong ba yung technology sa relation? Anong klaseng relation? O sige, sabihin natin sa mga love someone. Hindi na natin sa pamilya mo syempre automatic na yan. Anong effecto nun sa Like relationships ganun? like parang makaka-find ka na ng mga people around your community. Like kunyari, pwede ka na may pag long distance relationship ganun tapos Oo, no? Kasi Oo. may technology na no? Oo, imaginein mo 'yon sa sarili mo. Kunyari, nandito ka sa Pilipinas, nandito ka sa Luzon, tapos pwede ka girlfriend ng taga Mindanao. Taga ibang lugar. Oo. Like, tapos pwede niya pa patagalin like almost nasa a year 'yon. 'Di ba? Like yung mga natin, mga kababayan nating mga OFW. hindi. Let's talk about medyo comedy. Yung mga kababayan nating babae na kapag sila ng foreigner. Yeah. Oo. Ano? Parang oo. Yeah. It impacts a lot, diba? May like kunyari muna kayo, getting to know each other muna kayo like almost 3 months. Tapos napag-usapan nyo magkita na tapos dito kayo pupunta sa Pilipinas, no? Yeah. Tapos pwede mo rin siyang i-ask kung pwede kanya dalhin doon sa ibang bansa. Ganun. Mo, di ba? Like, naman. Pwede ka rin mag-ask ng pera. Oo, naman. Through e-payment. Yep. Mga ganun. Maganda pag basta papunta sa kuwela yung usapan natin, hindi na tayo mga deep meaning like, Hindi naman tayo may well-educated na tao eh. Gusto lang natin yung mga nagsasalita lang tayo dito. Depende kung gaano kadumi yung utak mo. Depende kung paano mo maintindihan, men. Oo nga, depende kung paano mo maintindihan. Mag-uusap muna kayo kung paano yung mga kahalagahan, kung ano yung mga nangyayari na, ewan ko, nakakatawa. Basta yun eh. Lesson trip mabuti. Guys, kung napansin nyo, sabi na itong anong ginagawa na itong kuya ko? Ayan. Lesson trip So, ayun. Hindi pang karaniwan Ganun. Iba to Iba to idol ko to. Ganun. Ngayon guys, nakita niyo di ba kanina may daanan dun sa baba pag papunta dun sa ilog. Alam niyo guys yung nasa episode 5 ng background namin. Di ba may mga subdivision yung taas nun eh. Tapos may mga sa baba, may parang masukal na bahagi na may mga puno-puno. Mga damuhan eh. Ang mga damuhan.
Tapos masa baba pa nun, parang maraming puno. Nandun kami ngayon. Oo, nandun kami ngayon. Kasi bawal na kayo mamakyat eh. Basta yun. Yun. And next topic is, konti lang naman tong topic namin ngayon. Ayun, tungkol rin to sa nature. Ito yung nasulat. Ito yung nasulat ko sa tungkol sa yan yung mga literal na nature podcast. nature podcast. Ito yun. Tangina, umabot na ng episode 6, no? Para lang mapag-usapan yung Nature, no? Ito lang pala masabi ko. Ito. Mababawasan ang paggamit ng papel dahil online lang lahat. Mas konti na ang nagpuputol ng puno. Anong masabi mo doon? Tanga lang. Parang pangit talaga yun, no? Pag iniisip mo lang. Kasi, parang ang saya. Oo nga naman. Napaka-helpful talaga ng technology, man. Pero, Ayan. pag meron kasing pag isusulat mo pa rin kasi sa smartphone or sa computer, ipiprint mo pa din, papel pa rin gamit, di ba? Nga naman, no? Pero pwede naman send through, online lang eh. Software lang, no? Pero wala, hindi naman natin mapipigilan niya. At least, di ba, nakatulong like nasa 25%, no? Hindi na masyadong gumagamit ng papel. Papel. Like nung nag-pandemic, di ba? Magpiprint ka pa ba nun para idalhin sa school mo? Hindi naman eh. Soft copy, di ba? Soft copy na lang. Hindi na talaga, parang mabawasan na talaga yung, mga nagpuputol ng puno. Pero wala, hindi na natin hindi na natin mapipigilan nun. Oo, di natin alam kalakaran ng mga industry na yan, no? Oo, yan, tayo na yan. Depende na lang kung tatakbo tayong politiko, tapos pagbabawal natin putol ng puno. Pero wala ganun talaga. Oo. Pero ikaw, anong masabi mo doon? Sa Ligtas. Alan? Yun, parang parang yun, parang mababawasan na yung nagpuputol ng puno. Parang ganun. Ano masasabi ko? Oo. Ganun. Anong masabi mo doon sa mga... Siguro, masasabi ko, well done Well done, no? Diba? Kasi, nare-realize na natin na naapektuhan na yung naapektuhan na yung weather natin, kumbaga, diba? Oo. Parang yan. Kasi it really helps a lot sa sa ecosystem, diba? Oo. Parang rin yan, parang sa sarili mo lang yan Kunyari nung nainitan ka na, di ba? Tapos, saka mo lang na-realize na ang dami palang nabawas na puno. Well, that's how life works, di ba? Tao tayo Oo nga Saka natin marirealize yung mali natin pag pag tapos na, nagawa na. Oo lang. Parang yung parang hindi mo alam na parang hinahayaan mo lang yung sakit mo, ganun. Kunyari mahilig ka sa mga matatamis. Like basta yun na yan, mahilig ka sa mga sweets. Diabetes. Diabetes. Parang hindi, alam mo na doon yung papunta mo, pero hinahayaan mo lang yung sarili mo. Kasi masaya ka dun masaya ka doon, nag-crave ka Parang saka lang mag-initiate na gawin yung dapat mo gawin, like pahalagaan mo yung sarili mo. Pag nagkasakit ka na talaga, 'di ba? Parang maramdaman mo na kayong may mali na sa katawan mo Oo, tama na, papaisip, tama na. Tama na. Yung parang ganun. Ewan ko lang. Pero meron din man na yung tipong may Hinaga pa nila. Sakit na, no? Tapos diretsuhan na no? Oo nga Talanan, patay na kung patay, ganun. Oo, kasi kunyari, kaya may diabetes ka, hindi mo alam na may may sakit ka na pala na diabetes, tapos inom ko pa rin ng inom ng energy drink. Tigo ka talaga. Yan. Basta yun. And let's talk about culture. Yes, culture. Yan, culture. About, ano pa rin yan? Ha? Basta tungkol naman. Basta yan. Kultura. Kultura. Oo. Rewind tayo dun sa sa nakaraang topic natin ng episode 3. Napag-usapan rin natin yung kultura dun So tingin mo paano yung brief history sa tingin mo brief history magbigay ka ng mga mga
kahit hindi naman dito sa Pilipinas, parang natutunan mo like sa ano, ibang lugar na ano, yun, history. History. Oo. Na natutunan ko sa ibang lugar. Oo, Ganun. tas naka-apekto sa'yo. Oo. Siguro yung ano, yung yung how World War II occurs no? Diba? World War. History pa rin naman yun, diba? Oo. Pero, hindi ko na ako magkasabi ng mga ano lang, yung mga pangyayari lang na naapektuhan Hindi mo na i-mention si ano, yung si may-ari. may-ari ang puta, yung nag-ano ng World War II. Oo, hindi ko na i-mention kasi baka makancel tayo eh. Oo. Sino nga yun? Ako. Ikaw? Sige. Ayun. Pero, kasi meron kasing yung kasi nagsimula kasi nun is parang dictator daw. Oh. Kumbaga dictator, it's all about selfishness eh. Parang kung anong gusto mo ipapagawa mo tas gagawin nila eh, 'di ba? Oo. Pero napaisip ako na if you become if you become a superior na lahat ng gusto mo or bagay na gusto mong gawin, mga plano mo na na gusto mong gawin na meron ding meron ding ending. Oh, like, Di ba? like yung mga ending. May matatapos din yung Kasamaan mo. maliligayang araw. Oo. Oh, yung mga happy times, din, parang mag-fade away din. Oo. Parang sa basketball fade away. Fade away. Pero sa palagay mo, di ba nag-World War I na? Ang dami namatay na tao nun. Ba't pa kayo nag-World War II? Kasi, di na sila natalo. Siyempre, conflicts eh. Selfishness. Kasi yung mga tao dati, parang, ko, malakas kami. Kaya namin yung talunin. Tapos makakasar naman tong isang bansang to. Siyempre, maglalaban sila. Kasi, di ba? At saka yung kaibahan sa ngayon, parang mas nag-iisip na yung ng mga bansa. Nag-iisip na sila, dami nilang iisipin. Kung sa totoo lang, dami na isipin. Human rights, nuclear, mga usapan sa NATO, di ba? Oo. So, parang marami silang isipin na conflicts kasi pag nag-start sila ng ganun na ng ganun na bagay, tapos halimbawa, nag-start sila ng conflict sa iisang lugar na yon, maapektuhan lahat eh. Mag-start na kahit isang bagay lang na pagkakamali sa sa isang country na naapektuhan yung yung isang bansa, magkakaroon na ng conflict na siguro magli-lead sa end War. of the world, Grabe yan sa end of the world. Yeah. Sana naman wag mangyari kung ganun. Kasi tangina pa nag-World War II rin, ewan ko na lang. Tangina, nuclear war na eh. No, kasi World War I, bayonet pa lang eh, di ba? Nung Kasahan. parilan. Oo. Kasi yan lang, isang World War II, yung medyo advanced mga na, no? airplane fight eh, no? Oo. Yung mga lawan ng mga ng mga jet fighter. Ewan ko na lang ngayon. Isipin mo World War III men, may mga nuclear weapon na lahat ng bansa. Hindi, kunyari naubos yung nila, yung mga army nila. Nabawas mga 75%. Nagamit pa sila nun, no? Wash out talaga. Oo. Yan, kaya mahirap kung puro tayo away. Lalo na yung Japanese era. Yung sinakop nila yung Pilipinas. So yun yung worst data na nangyari dito sa Pilipinas. Like, mas worst pa yan kaysa ewan ko lang. Oo. Kaysa Spanish. Literal pa yan mas worst pa yun sa Spanish kasi tinuruan tayo ng ng mga culture eh, di ba? Oo. Kahit paano may sila eh. May ambag kumbaga. Oo naman. At saka tayo na napansin mo sa Southeast Asia, tayo lang yung Christian country. Kaya mostly mostly Buddhism no? Buddhism. Hindi, mostly yung Muslim. Islam. Pero ang kulit lang parang napalibutan tayo ng Islam religion. Even naman sa sa ibang parts ng Mindanao may mga Islam. At saka
mas nauna na punta yung mga ano, Islam kaysa mga ano, Christian Christian. no? Oh. Like yung nasa ano, 900. Hindi, mapapansin mo kasi yun, men. Yung taas kasi is ano, yung taas kasi na part, parang ang layo sa Islam no? Buddhism, tapos Oo. yung mga sumakop dun sa taas, sa Luzon, mga ano, mga taga-ibang ano, mga galing pang ano, no? Galing America or Spain, di ba? Mga explorer, Oo nga eh. di ba? Tapos yung baba, yung part ng Mindanao, di ba malapit sa ano yun? Malapit sa Brunei, mostly yung Oo. mga Muslim dun eh. Oo. Yun yung mas malapit eh. Nilapitan nila yung part na yun, dun sila nagpalaganap ng religion. Oo. Saka yung malapit doon, hindi talaga sila yung nagdala ng ano ata sa atin. Yung mga Malay naman, yung mga Malay people, ano naman sila eh. Ewan ko kung anong religion ng mga Malay, basta ano. Pero may isang Arabic person na nagdala ng ng Islam dito sa Pilipinas. Si ano Hindi ko no? na, Hindi ko na kilala yung kung sino. Kalimutan ko. Basta ewan ko, siya lang yung Alibaba siguro, no? Ha? Alabama, no? alam ba mo? Basta siya na yun. Parang dinala niya sa Mindanao yung yung Islamic State. Tapos ayun na yun. Doon na lumaganap yung Kasi ewan ko, galing rin nata sa Indonesia noon. Tapos at saka yung yung maganda sa yung Pilipinas dati parang may sarili ng may sarili ng komunidad. Oo, Napansin mo? Meron ng parang settlement, do. May settlement na dito. Mga siguro mga nasa 900 AD ganun, mga like something hanggang umabot na sa Alam ko, 500 BC, meron eh. Hindi, yung pinaka na detect lang kasi ng ng History talaga. ng like yung sa yung archaeologist naman, Archaeology, men. yung na-detect nila is yung nasa mga nasa 900 AD lang na 80 lang. yung yung Laguna Copper Plate. Yan yung kumbaga may doon nila na prove na may na talaga dito sa Pilipinas before Spanish era. Parang may na. May tao na, no? May tao na. Pero tayo namin bukod sa di ba may mga nagsettle na tao na ay yung pinakaunang tao pala dito sa Pilipinas, mga Austronesian. Like galing sila sa ibang lugar. Yung Austronesian nagmula yun sa Taiwan. Wala pang mga Chinese dati sa Taiwan eh. Tapos lumipat sila sa no? Parang nag-ibang dako sila. Oo. Nagpalaganap. Lumipat sila sa Taiwan, tapos nag-arrive muna sila sa maliit na isla doon bago sila tumawid sa Pilipinas. Kaya nga nabuo yung nung ngayon yung nasa Benguet ba yun? Fugao. Yung Batanes. Hindi. Yung Banawi Rice sa RSS yun. Yun. Kaya nabuo yun dahil yun sa mga Austronesian people. Kasi rice eh. Even naman galing talaga sa China yung rice. Ayun, dinala nila dito sa sa Pilipinas. Daily life basis no? Oo. Rice talaga eh. Tapos yung mga Austronesian nag-migrate naman sa sa Indonesia. At doon sila nagtayo ng empire sa Indonesia. Kasi ewan ko. Kasi mas maganda ata yung doon eh. Malawak eh. Mas malawak. So, mas kalat yung archipelago ng Indonesia. Mapangabang topic yung yung culture. Kasi hindi naman kami magta-topic ng science sa math kasi wala naman kami ganong alam dyan. Basta yun na yun. Ikaw kasi, di ba ikaw mahilig ka rin naman sa sa history. Paano mo na-discover yung sarili mo sa pagiging mahilig sa history? Siguro natutuwa lang ako na na malaman yung past, kung anong pinagmula natin, gano'n. No. Di ba? Kung ano nangyari nung di pa tayo buhay. Di ba? Kasi mas maganda kasing mag-explore ng mga bagay na na minsan kailangan mong maintindihan. Oo nga eh. Ako, na-discover ko yung hilig ko sa history, yung ang bilis ko nakabisado yung world flag. Oh. Kabisado mo lahat. Oo, tayo na. Siguro ever since yun, di ba? Elementary, di ba? Oo. Natatawa nga ako dati, hindi. Yung aralin panlipunan, hindi pa ganong pinagtutuunan ng pansin yun eh. Pero tas ng grade 8, natatawa ako kasi nagpahula ng
ay nagpa-quiz yung teacher namin, tapos paramihan kayo ng flag na mababanggit. Puta, doon ko pala na-discover yung sarili ko. Hindi ko alam na mahilig ako doon eh. Tapos na-discover ko yung sarili ko. Like, nagpa-quiz. Tangina. Ay, hindi. Ano yun? Yung parang grupo kayo, tapos kung ay tapos ipapahula ng teacher, ay ituturo ng teacher yung ano, ay magsabi ng teacher, asan yung Israel? Tapos ako, ang bilis ko nahahanap yung kung saan place yun, kung saan parte ng mundo yun. Sa mapa, no? Oo. Tuturo mo lang. Oh, tapos ayun, puta, ay na dito pala ako magaling, sabi ko. Ayun. Kaya doon ako nag-explore, kaya ayun. Ang dami nang nalaman about ano. History. Pero hindi naman ako historian like sila Xiao Xua, yung historian dito sa Pilipinas. Basta marami pa. Hindi rin ako si Kuya Kim, kahit mukha ako si Kuya Kim ngayon. Yun ang yun. Tingnan naman kalbo. Ay, kalbo ka pala. Oo, kalbo. Kuya Kim pala kalbo. Ewan ko, kalbo ako yung Kuya Kim eh. Eh, hindi, may buhok si Kuya Kim eh. Basta yun yun. And ano? Basta yun. Ha? Let's talk about culture. Ayan, basta yan na yan. At marami ba? Sa tingin mo boy, ano yung ano mo, mga manalaman mo sa ano, pagsakop ng Espanyol dito sa ano, Pilipinas? Bukod sa ano, pag ano, yung laban sa Mactan nila ano, Lapu-Lapu si Magellan. Ano ba yung ano? Ay sa tingin mo ano yung effect nun sa Pilipinas? Yung pagsakop ng mga ano. Bukod rin sa ano, sa paglaganap ng Christianity. Siguro, ano, naapektuhan ng ano, yung culture na natin ng ano, ng mga katutubo natin, di ba? Kasi bagong ano yun eh. Bagong sense of humor eh, di ba? Oo. Di ba? Kasi may dinala sila na humor na ano eh, na hindi natin alam eh. Kasi medyo primitive era pa nun, di ba? Oo. Kaya naniniwala na lang talaga sila na may ganito kasi ang daming naniniwala sa kanya eh. Di ba? Tapos yun siguro dahil doon napalaganap yung ano, yung Christianism sa Pilipinas. Tapos ano, ayun. Tapos meron din tao na ano na siguro ayaw maniwala, di ba? Oo. Kaya Lapu-Lapu, di ba? Lumaban talaga eh. At saka sila pula po parang wala naman talagang idea na ano ganun. Siguro nasa isip niya na ano, na Kukunin yung bansa mo. oh, hindi, parang tipong ano, na bagay na may power ako dito eh. Oo. Siyempre, ipaglalaban ko to. Oo nga, kesa naman sila maghari eh, no? Di ba? Kasi naman, ano tayo nito, take tayo na itong mga to. Kalaban na lang ako para ano. Kaya nga eh. And ano pa ba? Sa ano, ay sa tingin mo kaya ano, paano kayo nagkaintindihan yung mga ano, no, mga native Filipino tapos mga Spanish, no? Eh, kung magpapalaganap sila ng kultura. Sign language siguro. Itong sign Di ba? language. Pwede ka na magsalita ng ano lang, Hindi, pero may salita naman na talaga dati yung ano, yung dito sa Pilipinas. Yung may ano na nga tayo dati, yung alibata eh. Pero Baybayin. siguro tinuruan nila ng ano, ng alphabet siguro, di ba? Oo. Tinuruan muna nila ng ano, ng mga basic alphabets eh, tsaka mga numero. Tapos yung ano, parang siguro sinimula nila sa kindergarten eh, no? In-scratch, simula nila sa scratch eh. Oo nga, no? Oo, kasi ano eh. At saka mas mabilis na din yung learning kasi matanda ka na eh, no? Ano ba? Saglit na lang yun. At saka ano, yung mga nasa 18, ay hindi. Si Rizal, ang galing lang pala, no? Kasi si Rizal pala, no? Nag-aral pala siya sa, ano, sa ibang bansa pa. Ibang bansa. Oo. Tapos doon niya nalaman na minamanipulate na pala yung ano, Pilipinas. Kaya kasi nakaintindi na siya ng ibang language eh. Kasi like yung nabasa niya yung mga libro na Halos, ano. ang dami niyang na, ano, ang dami niyang naintindihan na language, ano, ang dami niyang pinag-aralan na language. Oo. At saka yun, kaya talaga naging ano, hero si Rizal dahil doon kasi parang napakawala niya yung ano eh, yung iniisip ng ibang tao Tsaka na. ano, hindi lang sa Pilipinas hero si ano no? Sa Rizal, no? Oo. Sa ibang bansa. Oo, kasi may mga ano siya doon, mga May mga statue. monument siya dun eh. Oo. And yun. Di ba tatlo yung ano, sumakop na ano sa atin, tatlong country. Japan, America, Spain. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking impact na sa tatlong country na yun? Spain talaga, men. Spain?
hanggang ngayon impact pa din di ba? Oo. Yung pananalita natin na may sinasabi tayo na part Espanyol di ba? Oo. Tapos kasi pero din sa Amerika din kasi may part din na yan. English din ako. Di ba? Kaya nga eh. Siguro Spain talaga. Spain. Di ba? Kasi nakuha natin yung culture nila Mm. Di ba? Kasi Yeah. kung sasabihin ko na Amerika, wala tayong masyado nakuha ang culture sa kanila na independence kasi parang tayo may pag Spanish tayo Oo. Kahit sa salita no. It's a numero eh. And sa tingin ko lang sa akin, pinakamalaking epekto pinakamalaking may impact sa atin siguro Amerika siguro sa tingin ko. Bakit? Ngayon tinan mo, sumasabay tayo sa mga sa mga American culture ngayon. 'Di ba parang sila yung nagiging basehan natin sa fashion? Oo, kahit sa humor, di ba? Oo, kahit sa humor Kahit sa sila. humor Sila yung naging basihan natin. Sa generation natin ngayon. Oh, tapos even naman yung alphabet natin, 'di ba? yung A dito sa atin, A din sa kanila. Tapos pag kahit itagalog dito, 'di ba? Iisa lang no? Oo, isa lang yung alphabet. Yun yung ngayon makulit Hindi natin ginamit yung baybayin. Yung ginamit natin yung alphabet of words ng ng Amerika. Tapos tinranslate lang yung Tagalog. Tsaka pansinin naman yung Tagalog na yung English na word pag sa Tagalog mahaba no? Oo. Saka medyo Medyo sobrang haba no? Oo. Saka medyo nakakatawa pag tinagalog mo. Kasi wag language yung pag literal na language mo parang ang parang ang funny tignan Oo nga Parang pag tinagalog mo no. Basta yun. And sa pero malaki rin siguro naman yung impact ng ng Japanese. At saka tingin ko nga Japanese yung pinakamaganda sana ng culture na dapat inadapt natin No. Kaso hindi kasi pag Japanese kasi Hindi kasi sila may pinakamalalang ginawa sa atin. oo sila kasi may pinakamalalang ginawa sa atin. Oo, like yung bataan Death March. Upal. Ayun. Tsaka yung yung sa Cavite, yung doon, yung Red House. Alam mo ba yun? Hindi ko alam yun. Ano yun? Yung Red House sa Cavite na na nag-aano sila ng mga magagandang Filipina. Chinese ata yun Hindi Chinese. Pogo ba yun? Hindi, parang yun, parang parang ancient na mansion sa na ginawa ng Hapon sa Pilipinas. Sa part ng Cavite yata yun Hindi ko alam yun. Search mo sa Google, men. Oo. Basta search ko mamaya. Hindi ko pa na Di mo pala alam yun. Hindi ko alam yun. Di mo alam yung mga nagawa sa atin ng mga ng mga Japanese. Ewan ko kasi pag tinitignan ko yung Japanese, ang ganda ng kultura nila ngayon. Gusto ko nga pumunta doon pero, ang pangit ng ginawa. Basta. Pero ngayon, at least tayo, di ba? Tatulungan tayo ng Japan ngayon. Japan kasi ngayon, Helpful. Di, tayo, parang literal na tinutulungan na tayo Oo nga Di ba? Parang, parang, yung tipong may kasalanan sila sa atin, tapos nagpipay sila ng kasalanan nila. Kaya nga Di ba, tingnan mo, nagka-conflict sa di ba? Nagka-conflict sa Scarborough Shoal, di ba? Oo. Japanese agad, diretsuhan. Kahit hindi na nagsabi yung Pilipinas, nilabanan talaga Oo. Literal At saka mas maganda sana kung yung parang na-adapt natin yung Japanese culture like kalinisan, di ba? Oo, mga Grabe. samurai, no? Samurai ang puta. Kaya nung sa dito di ba yung sa memes, Oo. si Batasay yung daw, Si baliktad daw yung talim niya, yung pagtaga niya, baliktad daw yung talim niya. Saka ang kulit kilala niya si Batasay. Even na siya, nasa older age na siya. no? Oo. Basta yun, grabe yung epekto ng Japanese culture. Kahit naman ngayon, yung mga pinapanood niyo nga na niya, na bold yan, galing sa Japan yan Kala nyo Kala nyo, di namin alam Kala nyo, di namin alam Alam namin kasi pinapanood rin namin minsan. Hindi, out of curiosity lang naman. Oo, curiosity, man. Oo. No? It's all about education pa rin. Education, yes.
kung bakit ang haba ng video nila, umaabot ng isang Oo. oras. Kasi tangin na, Bakit puro matatanda, no? ba't puro matanda? Kasi grabe yung storytelling eh. Na? May plot eh, no? May plot. Kompleto may plot twist pa nga eh. Oo nga, dahil ang kulit eh, no? Kasi ano, medyo rude pakinggan. Okay, intindihin nyo na lang. Hindi nyo na lang. Wala. Tangin natin. Ang inasinako. Mas nakakatawa yung Japanese culture. At saka ang ganda, gagawin yung yung maganda dun sa Japanese culture, Japanese empire. Taka na, buhay pa rin yung royal family, royal blood sa kanila. Oo, yung mga yung mga emperors. Oo. Kahit naman China eh, di ba? Hindi, sa China, wala na. Tapos na. Nung natapos na yung royal blood, hindi na nila Hindi nila tinuloy. Oo. Pero, nandun pa rin naman nila yun. Pero hindi na nila kilala yung pinakaugat. Sa Japan kasi, ang haba ng royal blood sa kanila, nasa pa. Hindi pa nga dumarating si Jesus sa mundo eh. Oo, meron na, no? Oo, nandun na yung royal blood sa kanila. Sa na eh. Ugat na eh, no? Oo. Parang sobrang haba na ng family tree. Nasa BC pa nga yun eh, before Christ. Before Christ pa Yung pinaka-emperor nila. Tapos buhay pa rin yung pinaka-ancestors nila hanggang ngayon. Ako, buhay pa eh. Oo. Parang na-determine nila kung sino yung Kasi, alam mo nagmula. alam mo kung bakit ganun, men, na bakit kilala pa rin yung nila, emperor nila. Oo. Yung history kasi nila is, nagkago, yung tipong, yung namatay yung, yung unang emperor, nung namatay yung, yung emperor na yun, akala nung mga, ng mga general niya, wala siyang naiwan na, na, Mga magtutuloy ng blood. wala siyang naiwan na, na blood, Oo. na emperor blood. Tapos yung mga general na yun, hinati-hati yung yung Japan, di ba? Hinati-hati yung bansang Japan, tapos sila yung nag-away-away. Di nila alam, may nabuhay pala na itinakas lang na Oo. anak nung emperor. Oo. Tapos yun, nung na discover nila na may na may naiwan pala na anak yung emperor. Doon na kinonquer nung doon natuto yung natuto yung anong bagong emperor na na paano mag-conquer, di ba? Oo. Tapos yun, binuo niya ulit yung Japan. Galing lang eh, no? At saka yung mga Japanese dati, yung mga naunang emperor, like si Emperor Jimmu. Emperor Jimmu yung pinaka-first emperor ng Japan. Yung lifespan nila yung maabot ng nasa 140 yung wala nang umabot no? wala nang umabot ng 140 ngayon na edad. Pinaka maximum na lang siguro yung nabuhay ngayon nasa 122 na lang. Oh, 120. Patay na, tagal na no? Oo nga. Tapos yung mga anak nun Emperor Jimmu. Tapos yung mga anak niya mga sumunod sa pagka royal family. Yung mga anak nun, mas mahaba yung mga buhay, umabot ng mga nasa 160. Kaya ang dami nilang mga naging anak. Kaya mamimili na lang sila doon kung sino yung magpapatuloy ng Oo, sino yung pinaka-main, no? magpapatuloy ng imperyo nila. Hanggang ngayon, ay nasa yun? Mga nasa 560 BC pa ata yun nabuhay si Emperor Jimmu. Tapos yung pinakasikat na emperor si Emperor Hirohito, siya yung yung siya ngayon nag-utos sa na sakupin yung Pilipinas eh. Siya yung nagpalaganap ng Japanese War, si Emperor Hirohito. Kaya ewan ko lang, basta lupit nun eh. Nagkaano siya, no? Dictator din. Dictator talaga siya si Emperor Hirohito. And yun, pero at least yung mga anak niya ngayon na stable na. Saka sila na nagpapatuloy ng lahi ng basta yun, yung blood Hindi naman nila. siya nagpapatuloy, nag-govern din sila. Oo. Diba? Kasi lupa nila yung buong Japan eh. Oo nga eh. At saka napakahalaga kasi parang pag tinignan mo yung pinaka last blood, parang makikita mo pa rin siya nakita mo pa rin. Kamukha pa din eh, no? No, hindi, parang nakikita mo pa rin na nandun sa kanya pa rin dumadalo yung dugo ng yung imperialism nila. Para mga curious kayo, no?
Nasundan mo pa pala yung ano, yung pinaka ano, royal blood. Ay yung pinaka lolo mo sa ano, lolo ng lolo mo. Yun, parang Kaya mo pa, no? Simula century, no? Mm. Nakaka-amaze lang, yun, no? Oo. Pero sa Pilipinas tayo na wala ng royal blood. Well, ewan ko, dati Wala, eh. siguro meron. Independence kasi sila, eh. Oo nga. Kaya paiba-iba ng ano tayo, eh. Oo nga. Minsan mo pala, no? May ano, Kaya paiba-iba din yung government natin, eh. no, hindi, may dito kasi sa Pilipinas, may ano, parang meron ka na sariling pamilya, at meron ka pa palang pamilya sa iba. Kaya ganun. Ganun. Ay, Oo. lang yan. Wala yan. Ano, inside topic yan. Ano lang, guys, opinion lang. Okay. Hindi. Yeah. Okay, guys. Yeah, ano next? Next topic. Culture pa lang tayo. Na ano lang yan. Nasabi ko lang. Hindi, ang daming sa Pilipinas nun. Kaya ganun. Oo. Okay, culture. Mm. Let's talk about culture. Ikaw, Ben? Anong culture mo? Gusto mo ba yung kultura ng Pilipinas? Sa sarili mo? Hindi ko alam. Sarili kong kultura. Hindi, like yung mga ano dati. Like yan, di ba? Ng elementary days, yung pinapasayaw tayo ng mga ano. Teacher, no? Oo. Di ba? Kultura ng Pilipinas yun. Like, ano nga yun? May bamboo stick, ano? May mga bamboo, ano? Tinikling yata, hindi ah. Tikling ba? Oo. Tinikling yun. Una sa kultura ng Pilipinas yan. Pero, tingnan mo. Pag umaano ko dun sa kultura na yun. Folk dance, eh, no? Okay, mga folk dance, folk songs. Yan. Parang nag-enjoy ka ba pag ginagawa mo yun? Mema lang, eh. Ngayon mo lang. Mema lang. Independence country kasi tayo, eh. Parang ano, eh. Hindi naman sa parang Amerika tayo, parang siguro strictly na may sarili tayong ano, sarili tayong idea. Di ba? Oo nga. Pero hindi naman yun sa gusto mo. Di ba? Hindi naman pala yun sa ayaw mo. Nasa Parang gusto. ano? Nasa gusto nila. Hindi man porket ano yung kunyari ayaw mo na ng kultura ng Pilipinas kasi kasi man hindi na pinapahalagahan. Parang hindi na binubuhay masyado. Binubuhay na lang sa mga theater sa school. Ganoon na lang. Parang wala lang event tungkol sa Philippine culture. Oo. Puro ano na, eh. Social media na, eh, no? Oh. Kung magka-event man, mga memes na lang, eh. Sa ang dami nang umano sa mga Japanese culture na nagawa like manonood sila ng anime, Pero ganyan. Japanese men, solid men, no? Solid. Yung Kahit naman culture ako gusto. nila, literal na ina-acknowledge nila, eh, no? Yung mga bagong culture nila. Oo. Kaya yung mga animations nila, di ba? So, ang galing lang. Parang nakaka-amaze. Tas maganda panoorin. Ina-acknowledge nila, eh. Oo. Ay, ganun siguro ako kasi buong puso nila ginagawa yung nila, Oo. kultura. Tsaka, hard work talaga, literal. Literal na hardworking. Sa Pilipinas kasi pag pag may idea ka, pag wala kang pera, wala talaga, eh, no? Oo. Yun lang. Hirap na. Oh, ano next topic? Hindi, kultura pa rin tayo. Kultura pa din ba? Kultura. It's all about culture kasi baka bakit lang, chill lang tayo. Yeah. Usapan yung ibang tao, hayaan mo sila. Saan tama yun. Oh. It's all about culture. Inang. Nag-ibamod ko dahil sa una, eh. Ha? Inan yan, last trip may sigaw Pero gagi, culture. Culture. Yung sa American culture tayo. Kasi malaki naman apekto ng kultura ng Amerika sa atin. Pero man yung mga tao sa Amerika, hindi naman talaga sila native doon. May mga Native American. Alam mo yun? Oh, yung mga no? Yung mga Aztec, no? Aztec. Oh, may yung Aztec sa kanila. Parang may nahawaan sila ng yung medyo pormahan ng Aztec. Pormahan ng Buddha. Formahan, eh, no? Like yung sa saan ba yung Aztec? Mexico ba yun? Oh, sa part ng Mexico, sa South, America. No? South America yata yun, eh.
Sa may North America yung Mexico eh. Kasi sa Amazon yun eh. Saan ba yung Amazon? Amazon, Brazil yan eh. Oh, eh, Brazil. dito. South America. Ah, hindi, magkakaparas naman silang kultura dati doon. Parang Sige, basta parehas na. Oo. Kasi may ano doon eh, may ano kasi sa kanila eh, may Canada eh. Yung part ng Canada kasi may ano rin doon eh. May culture din. Oo. Tapos pati yung ano, yung nahawaan rin yung ano nga yung tawag doon? Easter Island ba yun? Yung parang may mga statwa ng tao, ay may mga statwa ng ulo ng ano, ang lalaki. Oo, yung, Alam mo yun, yung may mga ano, mga stonehead. Oo, Stonehead. Kukulit eh. Ayun, mga, ano yun, parte ng mga nasa, ano, Aztec culture ata yun. Pero ang kukulit no, sa tingin Pero mo, men, parang Europe yata yun eh. ha? Yung mga ano na yun. Yung Easter? Yung mga mukhang yun. Yung mga stone face. Hindi, Part ng ano hindi yun na yun ano ng Europe. Stonehenge yan eh, sa Europe eh, yung may parang may tinayo sila na ano, yung bato na ano, yung parang Malalaking bato, no? Oo, malalaking bato. Nasa ano yan, UK, sa United Kingdom. Paano kaya nila na ano yun, no? Oo, yun yung ano, yun yung ano Big dati. question eh, no? Oh, big question talaga kasi. Nasa ano daw, 23 miles daw yung layo bago pagkuhanan ng bato na Oo, yun. tas ano pa yun eh. Parang plain area, no? Sobrang layo. Oo. Paano nila nadala yung bato na yun? Paano nila pa napatong yun dun eh, Oo, no? paano nila napatong yung ganong kabigat? Nasa ano nga daw? Nasa 20 tons. Hindi kaya buhatin ng kahit nasa 100 na tao, hindi kaya buhatin yun. Pero naniniwala ka sa mga giants. Oo. Marami ng ano nun eh. Maraming evidence eh. Mga giants. Yeah. Oo. Kahit naman sa basketball eh. Mga giant na tao eh. No? Hindi naman sa ano, grabe na. Ako, giants yung mga nasa 7-footer giant ka na talaga nun. Kasi dati yun, Siguro may mga giant na tao pero nag-extinct lang sila. oo. Like yung mga sa ano, mga Bible ano, mga Bible. Kaya sila ano no? Si Sino nga yan? Goliath ba yun? Oo, si Goliath. Saka si ano, si ano yun, pinakamalakas sa Bible si ano, si Samson. Yung nagiba niya yung ano, tower. Yung tower yung castle. Yun. At saka ano, parang ano no, advantage na yun kung may ganun pa rin kalaking tao ngayon eh no. Kaya Oo. 16 feet ka. Kasi laki mo yung puno, ako ka. May ibang ano no, may ibang race ng tao. Giants. Oh, giant. Ogre. Gulat ka may classmate ka no? Ano, 8-footer. Mga 9-footer. Ano, kahit mataang mo. Anong nga dati? 16? Mag-a-adjust siguro lahat ng tao no? Yung mga pintuan natin, ano eh, may pintong sobrang laki no? Oo. Pero ngayon naman ano, nasakit na yun eh. Sobrang laki mo ngayon. Sobrang laki yung sakit na eh. Siguro dahil din ganun, naubos sila. Baba lang siguro lifespan nila, no? Oo. Kaya lang, kulit lang. And pati nga rin yun sa ano, no, yung Egypt. Ano, paano nila ginawa yung Great Pyramid. Ako, ano pa rin yun hanggang ngayon, mystery pa din eh, no? Oo. Paano nila nagawa eh. Oo, di pa rin, pero ang dami ng speculation na ano. Ay, ang dami, tas ang dami na rin ano, yung parang nagsasabi kung paano nila ginawa yung like, yung ano, yung mga giants daw na kaya Saka bumuhat isipin ng mo, men, bato. nabasa ko sa ano, dun sa ano ni Sun Tzu, yung ano, kung paano nila nagawa yung ano, Great Wall of China. Nabasa mo ba yan? Hindi ko May nakakita ano yun. eh, ginano nila, yung mixture ng ano nila, ng semento nila, may ano, may egg. Ay, parang sa paggawa ng bahay dati, gano'n. Oo, may mixture ng ano, ng egg. Kulit eh. Tsaka ano, at saka paano nila na ano yung sukat ng ano, yung pyramid na yun. Parang yung perfect form. Paano nila na perfect yun? Eh wala naman dati yung ganong ano. Hindi naman dati uso yung architecture. Yung ano no, mga ruler. Oo. Wala nga ano yun, parang wala nga AutoCAD dati. AutoCAD ang puta. Siguro may mga advanced na tao tas ano. Oo. At saka may mga advanced talaga ng tao Tas dati. nawala lang eh no. Parang sino nga yung mga ano dati, mga philosopher dati sila ano. Sino nga yun? Plato, Socrates. Sino ba? Dami. Dami. Zeus. Diyos ang puta. Ano na yun, Greek mythology na yun eh. And yun na yun. Sino nga yun? Si ano? Dami sa ano. Ano, nakalimutan ko kasi hindi rin bumagsak na ako nun eh, ano, filosofiya namin. Tayo na minention pa yun eh, no? Biyag sa akin, di nagpasa ng PT. Pasado ako dun eh.
Filosofiya. Yan. Ang kulit yung philosophy binagsak mo, si Raulo. Oo. Literal shits na yun eh, no? Tapos nagpo-podcast ka pa ngayon, tapos Oo, bumagsak ka sa nagpo-podcast pa ngayon. philosophy. Oo. Tapos ano na lang sabihin sa'yo ng mga tao niyan, bobo ka ata eh. Yun. Kaya mo doon ang podcast mo. Bagsak ka pala sa philosophy. Ang dami mo sinasabi niyan, bagsak ka pala. Paano kami hindi maniniwala sa'yo niyan? Lasang trip mo yun, no? And yun na yun. At saka lumayo tayo. Nasa... Ayun yun, no? Hindi. Nagtataka lang ako kung paano nagkaroon ng white sa Amerika. Hindi naman sila native dun. Hindi, pinagtataka ko niyan, man. Bakit may white, bakit may black, no? Yung black, ang dali lang ma-determine ng black. Kasi yung mga whites dati, naghanap sila ng black people from Ethiopia tayo. Anong lugar sa yun? Lugar sa Africa. Basta Africa. Parang kumuha sila ng ha? Paano sila kumukuha, Kumuha sila doon para palaguin yung ekonomiya ng Amerika. Nagsimula yung mga Germans, pinakamaraming whites na napumunta sa Amerika, mga Germans, nasa 15th century siguro. Yun, ang daming whites, tas mga nasa rin. Basta European. Yung mga whites sa Amerika, mga yan, hindi sila native sa Amerika, mga European yan. Kasi may ibang race dun eh. Tsaka wala namang sigurong American people no? Para tinawag lang nila yung sarili nilang America. Doon na lang na-invent yung America. Kasi mas sila yung mas Kasi- superior sila eh. Mas matanda pa nga yung Pilipinas kaysa sa Amerika. Tipong nakaware mo na yung power, tapos may pa sa'yo, may nagdi-dictate pa sa'yo ng gagawin mo. Oo. Siyempre magkasarili ka na, no? Ikaw na kayo may power ka na eh. Oo. At saka ang galing ng Amerika noon, nasa lang sila dati, nasa Virginia. Pinakaunang lugar ata sa Amerika, Virginia. Nasa yun, siguro Washington. Tapos ang angas ng ng America men, no? Kasi may desert sila, no? Parang Oo. complete At saka complete package yung lupa ng Amerika. Halos lahat nandun. Tapos ayun, ano pa nga yung iba nun? Ay yun, nagsimula yung yung mga whites nun, mga nasa 16th century. Tapos kumuha sila ng mga black people sa sa Africa na lang. sa Africa. Tapos yun yung labor nila, ginawa nilang labor, as slaves. Nagtataka ako paano nila nakuhuli, no? Ewan ko lang, siguro pinupwersa nila, ginaganon. Parang nanguhuli ng mga wild animal, no? Oo, parang yun talaga yung tingin nila sa mga black people dati. Parang lang, Tsaka literal trabahador. literal na business yun, no? Oo, kaya tas doon rin lumaganap yung kasi may mga ang dami lang labor eh. Parang pagkain lang yung binabayad sa Oo. Tapos doon sila mga talaga, no? Tapos kaya magagawa sila ng ng farming, tapos yung black papagtrabaho nila. Tapos siguro may isang tao na nakarealize na na tao din yung nila, no? Oo, yung nasa rin, president rin ng Amerika yon. Ay yung si George Washington, yung first American president. Hindi pa may slavery pa rin sa Amerika noon. Slaves pa rin yung mga black sino people. yung nagpabago? Hindi ko kilala yun eh. Nasa third president ewan ko si Abraham Lincoln ba yun? Oo, yun si Abraham Lincoln. Di ko lang sure. Rin siya, part black and yata siya eh. Hindi. Parang, syempre, yung tao talaga, yung tingin niya. Hindi siya racist. Yun. Oo, napapaisip sila, tao din yan, no? Oo, tao din yan. Ayun, yun, na-abolish na yung slavery. Mga nasa 1900 siguro. Kaya, ayun, ang dami ng mga sikat na personality na. At saka nabubuhay na sila ng tama, yung mga Black American. Pero hindi nawawala yung racism. Kasi, Hanggang ngayon eh. hanggang ngayon, kahit tangin laganap na racism ngayon, kahit ng mga Asians Mas laganap pa nga eh. Alam na pag Asian ka? Oo. At saka yung ang kulit nga ng ng mga tao dun. Parang ang daming mga personality na mga black personality sa Amerika na magagaling ngayon, like mga basketball player, no? Mga rapper. Rapper, hip hop. Yun sa dun sila yung may-ari ng hip hop, mga blacks. Mga black eh. Oo. At saka yung mga madaming magagaling. Mga hood eh, no? Oo. Sa kanila talaga nanggaling yung hip hop. At
At saka, kasi hip-hop kasi marami akong ano dyan, masabi dyan eh. Culture eh. Yung hip-hop culture dyan eh. Yun, sa kanila nang galing yung hip-hop, tapos marami pa eh. At saka yung maganda dyan yung naging president na si Obama. Doon na nabawas yung yung Racism talaga. Oo. Doon nila na-gets eh. Oo. Kasi naka-elect na ng first black American people sa President eh. Oo. President. So yun. At saka si Barack Obama galing siya sa Kenya. Taga Kenya yung papa niya. Barack Obama Senior. Yun. Yung pinaka-ancestor nila taga Kenya, no? Oo. And yun. Doon na At saka at least yung pinakaunang mga ancestor nila ng mga Amerikano, ang gagaling ngayon like sila Hindi ilan lang naman kinuha na dati, 16 ay nasa 50 plus lang. Kasi yun yung mga magagaling ngayon na personality sa Amerika. Diba isipin mo si LeBron James, yung tatay niya dati slave, si pinaka-ancestor niya. Pero siya yung pinakamagaling ngayon, no? Basketball. No, basketball. Sila Michael Jordan. Isipin mo, slaves yung ancestors nila dati. Isang gagaling nila ngayon. Di ba? Nakakatawa pa naman pag hindi naman sa nakakatawa kasi pag yung names kasi nila dati isa lang eh, na wala sila apelido. Oo. John, Kevin, di ba? Saan nila kaya naisip yung nila, yung apelido nila, no? At saka, kasi yung kasi pag galing sa Europe, may yung mga, dapat yung mga pangalan mo, mga Nicola, mga ganon. Mga ganon, may mga George, hindi ko na alam kung paano i-pronounce yun eh. Mga native Europe. At saka yung American culture talaga, literal, no? Saka love nila yung country nila, kaya sila malakas. At saka may sila, may independence Oo. sa loobin. Oo nga eh. Literal na freedom country. Kahit gawin mo basta hindi lang against sa against sa law nila. Pwede. Hindi ka lang papatay. Isang trip mo nun. Sige, anuhin na natin yung culture na yan. Kala mo no? Ano next? Tangina, layo ang puta. Bakit? Gusto ko sana ipasok tong natin ipasok tong topic natin. Sabihin ko. Tangina. About sa culture, about sa human identity. Tangina. Ano? Bakit pag ang babae nagsuot ng panglalaki astig, pero pag ang lalaki nagsuot ng pambabae ang sagwa? Pansin mo? Bading no? Bading. Kago. Di ba? Napapansin mo? Walang lalaking lumalabas na nakapalda at straight siya na lalaki. Meron naman pero few. Ikaw nga eh. Paano? Ako. Papalda pa ako pag lumalabas. Hindi naman. Hindi parang kunyari, di ba? Kunyari yung babae, nagsuot siya ng pants na pang lalaki. Parang ang astig tignan, no? Oo. Pero pag yung lalaki yung nagsuot ng palda, straight ka na lalaki, ang sagwa. Parang gay no? Gay literal. Pag sa babae, boyish lang, hindi pa lesbian eh. Oo nga eh. Boyish lang eh. Boyish lang formahan no? Gusto natin bading. Sa trip mo. Pero kasi, understandable naman kasi most sa men kasi true eh. Di ba? Na totoo sa sarili, di ba? Oo. Kung ano yung pride mo, yun na yun eh. Oo. Tangin ang topic yan no? Bigyan naging ganon. Tag culture kanina no? Wala, nasingit ko lang. Sa'yo. Mga ko lang. Ano sa tingin mo? Wala akong masasabi doon. Tangin na yan. Bahala na, no? Bahala na. Tangin na, ikaw kaya lumabas na nakabalda, parang si Raulon. Hindi ka naman bading. Ano to? Usapang games tayo. Okay to? Culture. Sunod? Tao. Games. Usapang games tayo. Tingnan ko muna bago tayo, let's, 1 hour niya tayo. 1 hour na ba? Hindi pa, 59 minutes. Uli, 59 minutes.
Let's talk about, games. Ano yung pinakauna mong games na nilaro? Ako, maangas. Ano? Pinakaunang games ko na laro, RPG. Ano yun? Yung mga RPG na laro dati, kagaya nung, ewan ko lang kung alam niyo to guys, yung mga Dungeon Quest, yung mga Okay. Destina, ganun. Saan yun? Sa computer? Hindi, sa yun, sa cellphone yun. Parang mga sa 32 na cellphone? Oo. Parang mga Snakes, Space Impact, gano'n. Hindi naman, mas matanda na yun. Oo, hindi ko hilig laruin yung mga sa keypad eh. Ano ko lang eh. Naglaro lang ako ng games nung may yung may mga touchscreen na. Okay. Ano yun? Offline? Oo, offline. Kaya pala. Ewan ko sa akin kasi tangina brick gaming yung pinakauna ko nilaro eh. Yung yung pixel, Hmm. yung tag-100 sa Bayaga. 50 na nga lang yun eh. Minsan 30 na lang eh. So yun. At saka sa tingin mo, paano ka nahilig sa games? Kasi mayroon namang taong hindi mahilig sa games eh. Napalagi mo. Siguro nakakatawa naman kasi. Di ba? Kasi may mga taong mga wala silang kahilig-hilig sa ganun, sa games. Kahit anong online games. Pero sa tingin mo, Siguro kung may ganun na tao, napakaseryoso naman sa buhay. naman. Ikaw, sa tingin mo, ano yung yung early days mo, as yung bata ka pa, ano yung pinaka-advance mo na nilaro nun? Advanced na games, no? Oo. Yung parang gustong laruin ng lahat. Tapos nalalaro mo na. Wala eh. Di ko alam. Wala. Parang ka lang, nag-ano ka lang. Oo, kung anong magustuhan ko, yun na nilalaro ko eh. Kung ano lang yung nauso, no? Sa ewan ko, advance na kasi mga yung inaano ko dati. Like nung nasa 2012 siguro. Tingnan sobrang sikat mo na pag may Nintendo ka eh. Alam mo yun? May Nintendo ka ba dati? Oo, yung parang yung Super Mario na Ay, yung maliit. Hindi maliit, parang may Super Mario ako na yung sa games, ang Game Boy. Tapos may Super Mario din ako na Ah, yung maliit nga yung Game Boy Advance. Tapos yung Oo. isa, yung 3DS, yung parang computer na maliit. Oo. Tapos meron din ako ng parang yung Japanese PSP. Basta PS1 mga PS1, PS2, PS3. Wii tawag dati doon alam mo yun? Oo. Wii. Yung mga Wii Network yun eh. Oo. Meron ako nung dati nun. Binigay sa akin ng kuya ko, galing sa Japan. Oo. Yun, ang kulit nga laruin, kahit nga siguro 24 hours ako maglaro ng ganun, lang. Hindi ko magsasawa eh, no? Hindi ako mag-asawa kasi Super Mario ba naman, Mario Kart. Ayan, yun lang, share ko lang, mga nun dati. Early, online tuloy. Din, Online na mo. Masaya. Online games. Online games. Sa, na pala yun, computer na yun. Online games. Ikaw, sa natin. tingin mo, anong year ka nag-start maglaro sa computer games? Siguro grade 4. Hindi ko alam kung anong year yung grade 4 natin eh. Anong year ba yun? Grade 4. Sa yun? 2013, ay hindi, 2012, 2013. Oo. Grade 4, doon ako nagka-interest sa computer eh. Nung ginawa ko nung classmate natin ng Facebook. Tapos hinak din. Oo. Sino yun? Hindi na namin ma-mention kung sino yun. Oo. Basta siya na yun. Anong nilaro mo nun sa computer? Dragon City, man. Dragon City. Dragon City. Sikat talaga dati yun. Ano pa? Bukod doon. Madami. Kung makita kong laro na maganda, nilalaro ko eh. Oo, kung ano lang. Kasi ang dami nun. Hindi ko nakalimutan ko lang talaga kung anong tawag. Basta madaming laro nun sa Facebook. Oo nga pala, may Facebook games talaga dati, Meron. Ngayon kasi wala na ata. Meron ba ba? Ngayon wala na eh. No? Wala na. May Tinanggal. laro na lang na i-connect sa Facebook eh. Oo. Messenger nga, meron na eh. Gano'n kayo, get together with friends. Yung mga quizzes, diba? Oo. Ako nung grade 4 tayo, hindi pa ako marunong mag-computer nun eh.
Late bloomer ako dati nun eh. Pinanong, parang iniisip ko pa kung paano ko maayos yung isip ko nun eh. Ano nilalaro mo nun dati? Sa videohan. Yung, Yung gilati ano, no? kalahati sali dati. Ano nga tawag? Yung Resident Evil. Ano ba Ano, ba? no? Mga, ano yung wrestling, eh, no? More wrestling. Ano, Dragon Ball. Oo. So, pinakamahilig ako nun dati yung God of War. Yun yung pinaka ano nun. Gusto ko tapusin yun eh. Yun yung God of War. Tapos mo. Hindi ko natapos. Kailangan mo na ano. Yung ano, kailangan mo 7 hours mo sila laruin para matapos mo. Yung God of War eh, magkano lang pera ko nun dati. Hindi na. 5 lang, no? O, 5 lang. Tayo na. Doon ka na sa pinakaunang God. Yun lang mapapatay mo. Ano yun? Last trip mo yun. Ano ba? Marami na nalaro ng dati eh. Pero, Pinaka na-advance lang na nalaro ko dati yung ano eh. Yung grade 5 tsaka grade 6 eh. Ano yun? Nagkaroon nun yung ano eh. Yung mga laro dati yung mga laro dati sa Nintendo. Yung mga laro sa Nintendo pwede na sa cellphone. Oo. Na ano na. Yung nagkaroon na ng mga emulator. PPSP. Yan yung mga Game Boy Advance emulator. Nintendo DS emulator yan. Laro ko yan mga ano eh. Yung mga Pokemon, yung kulit eh. Saan trip eh, no? Halos hindi na ako natutulog doon. Butik yung nalaman ko yun, yung naglano ko nun sa cell. Tapos gamit ko pa rin cellphone ni mama. Tanang sarap eh, no? Yung na-discover mo yun. Parang ano eh, no? Tayo na, sarap laro yun eh. And yun. Nostalgic lang. Nostalgic. Sarap rin ng balikan. Lahat tayo dati no, naglaro ng Garena. Pero ikaw na nilaro mo nun sa Garena. LOL syempre. LOL. Literal. Ako di ako marunong mag-LOL sa computer. Hindi ko na ano. Hindi rin ako marunong yung PB. Ayun yung nilalaro ko, yung PB. Kaya nagpapa-EP pa ako dati nun eh. Garena Puro pala Shells. cheater. Oo. Garena Shells pa dati. Puro cheater. Oo. Yan. Kupal naman. Anong year ka no? Naglaro ng Garena? LOL. Grade 5, grade 6. Men. Grade 5, grade 6. Hanggang sa mag-high school ako, yun pa din. Oo. Nasisipin mo, men, pinaka-highest rank sa LOL, Grandmaster, parang, Tapos yung pinaka-highest rank ko lang doon, parang bronze lang eh. Hirap. Ang tagal nun eh, no? Tagal lang, no? Laruin. Yung tipong kahit hindi mo maintindihan kasi maganda lang yung effects naglalaro ka. Oo. At saka tinry ko rin maglaro ng LOL na dati nun, pero nabubur yung na ako pag isang oras na yung game. Oo, isang oras sa yung game, di mo alam yung build mo. Oo. Basta may build mo. Mas matatalo ka lang sa huli. Pero rank ka pa rin naman. Kaya ako nagustuhan yung point blank kasi 12 minutes lang, pwede na kayo manalo. Ganun lang. Barilan lang naman. Barilan lang. Build dun eh. Barilan lang. Teknika na lang. Pagalingan na lang, nakabangan eh. Oo. Yun. Tayo na, background music. Dahil na, may pinana na. Murahin mo sila dito yung naka-mic. Isang trip mo yun. Yun yan. And yun, punta tayo sa highest grossing ngayon. Games ngayon. Oh. Paano mo na-discover yung ML? Wala lang, nakita ko lang na nilalaro ng iba. Tapos na-addict sila, tapos nilaro ko. Na-addict din ako. Ano yun? Anong year to? 2016, 2017. Pero di mo pa nilalaro yun masyado. Ano pa nilalaro yun? Nanonood lang ako. Nanonood ka lang? Kasi wala pa ako cellphone nun eh. Nanonood ako nung yung nasa probinsya ko, may nakita ko naglalaro nun. Tapos nakita ko, parang, nasa isip ko, parang lol to tapos sa cellphone. Oo. Wala pang pakialam, nanonood lang ako na sa 5v5. Ganun, parang lol din eh, no? Oo. Tapos sabi ko, pag nagka-cellphone ako, lalaroin ko to. Yun na nagka-cellphone ako. Sa akin naman, paano? Nung dinownload ko, hindi kaya itong cellphone ko, Oo nga, ang laki na rin pala ng gig ng dati, no? nag-FPS, drop pa ganun. Oo. Ano yung sila pa mga ginagamit ng dati? Ano pa yun? Lenovo pa yun. Dahil na mahirap. Kasi parang Pero angas ng Lenovo ngayon, no? Na brand.
Parang ano yan, parang pinaka-old version ng Lenovo na ano, maliit. Download na naman ng ML eh, no? Tapos ML lang talaga, ML Facebook Messenger, yun lang yung ano ko doon. Tapos hirap pa yun. Oo. Dinilit pa yung iba para lang doon eh, no? Oo. Sa akin, paano ko na-discover yung ano, ML? Dahil sa teacher ko. Bakit? Nang grade 8 ako, nakita ko naglalaro ng ML nung pagkatapos ng klase namin. Ay, hindi. Yung grade 8 ako, kinumpis niya yung cellphone ko nun. Kinumpis niya yung cellphone ko. Hindi, wala pa akong, hindi ko pa alam yung ML nun. Tapos, ayun. Kinabukasan, kinuha ko na yung cellphone ko. Pinaiwan ko muna yun sa kanya. Kasi wala, ang lakas na trip ko. Yung kinilalaro ko nun sa cellphone natin, yung hill climb. Kaya niya kinumpis. Ganun ako. Tutok na tutok ako eh. Hill climb racing. Oo, hill climb racing. Yun ang yun. Tutok na tutok ako eh. Tapos yung mga after 1 week, nakita ko si teacher ko naglalaro ng ML. ML. Tapos nagpa-download ako sa cellphone. Ano ba, Ha? anong year nun? 2017. 2017. 1 year pa lang yung ML nun. Sakto na yun. At saka advanced na rin cellphone. Patayin ako lang may Vivo dati nun. Iba sa Cherry Mobile. Ayun, ang sarap nito. Ganda nito laro. Sabi ko, ma'am, paano, ma'am, paano laro yan? Ayan, tinuruan ako. Patang lang, Mia pa yung pinagamit sa akin kasi di naman ako marunong. Yan, tapos doon ko na discover yung Mobile Legends dahil sa teacher ko. Advanced na rin pala yung teacher. Ay, shoutout kay kay Ma'am Toledo. Pinaka-idol ko yan, na teacher. Kilala mo yun? Hindi. Hindi. Basta teacher yan sa sa Dito mo kasi ako dito CNHS. ng grade 8. Oo nga pala, hindi ka pala dyan ng grade 8. Bansa eh. Bumansa ang puta. Ibang purok. ibang lungsod ng Ibang bansa kasi, ibang island yun eh. Oo, ibang island. Wala yung Pilipinas, di ba? Oo. Ibang bansa. Ibang bansa Archipelago yun, pa ng Pilipinas eh. Basta yun. Republic City. Republic Country of Bohol. Ayun, tangin na. Hanggang ngayon, nilalaro ko pa rin kahit minsan, kahit medyo na lang. Pahapyaw na lang. Wala na eh. Hapyaw na lang. Hapyaw na lang. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Tanginang yan. 8 years na ako naglalaro. Nasa At trip least ko. alam mo na alam mo na yung limit mo sa Oo. At least na reach mo na yung pinaka-goal rank mo, no? Oo nga. Pwede ka nang manahimik eh. Oo, pwede naman himik. Tulog ka na lang pagtapos na. Pero nalaman mo, may immortal pa pala. Oo nga, no. Tangin eh. Grind na. Grind na. Tara. RG 5v5. RGYB5 core. Oo, core. Core namin. Core mo, 03. Pag ayaw na. Core, pag baog na, ayaw na. Oo. May sisihin na no? Nang-answer na. May nangihinayang na nakampi. Oo nga, yun. Ang ganda pa ng skin mo no? Wala rin palang kwenta ginagawa mo. Pero Ben, ngayon gumanda yung ML ah. Oo. Parang kahit baog na kayo, magkakaroon pa kayo ng advantage pag napaabot nyo ng late game. Oo nga eh. Di ba? Depende na lang sa sa hero pick. Galaw na lang talaga eh. Oo. Galaw na lang talaga ng kampi mo. Kung ano yung scaling nila, yung rotation nila. Oo. Kasi minsan magkaiba yung rotation nyo tsaka rotation ng kalaban eh. Oo nga eh. Doon magkakatalo eh. At saka dati yung games parang yung mga ibang magulang parang pag yung anak nila naglalaro parang sabi nila, napapariwara na yung anak ko. Gagano. Pero ngayon, napapagkit Ano na, no? minsan source of income na kasi pwede na sila mag-stream. Pwede ka na maging e-sport pro, da. Oo, pa eh. Ano na yun, career na yun. Career na eh. Yan, das pag hindi ka naman ngayon. Pag hindi ka naman pwede kang may pagpustahan. Gamit yun. ML ka dyan, 5v5. Minsan, ayan, pustahan sa labas. Yan. And, Yun eh. and our last topic is, Ano? saan yun? About music, oy. Yun. Puro bago ah. Paiba-iba. No, iba yan. About me. Culture, people, Games. games, music. Ang lakas ng trip no?
Kasi hindi, kakasabi ko lang yung nakaraan. Hindi naman wala naman sila Ah, pakialam ano? kung anong Sige, kwento sige. natin buhay natin. Sige. Oo. Ano lang naman ako reaction eh. Oo. Wala naman sila pakialam mo pagkwenta ko niya rin. Babagkwenta na yung mga kadramahan mo sa buhay mo. Pakialam namin sa'yo, sikat ka ba? Ganun. Kaya topic na lang tayo ng medyo general. Pwede silang makarelate. Mga early, ano mga early music mo na pinapakinggan? J Brothers. Tang inang yan. No? Pwede. Wala kabataan men, J Brothers talaga eh. Kabisado ko pa nga mga kanta na yun eh. Ganito man ako eh. Alam yun. No? Sample. Ano? Hanggang kailan magti... Basta yun. Yun na yun. Okay. And, Ikaw. hindi, wait lang. Ano yung pinakauna mong, anong pinakauna mong nakabisadong kanta? Hindi yung ABCD hindi yung mga pangkokomelo na kanta, kanta talaga. J Brothers talaga men. Pinakauna mong nakabisado. Anong kanta ng J Brothers? Marami silang kanta eh. Yung ano. Yung sana'y bigyan. Ayun. No? Sana'y bigyan. Kabisado ko yun eh. Yung tipong naglalakad lang ako sa bano. Nung bata pa ako naglalakad lang ako. At kinakanta ko daw. Naglalakad ako. Yeah. Oo. Saka ano yung mga 90s band ba yun yung J Brothers? Oo, 90s band. Tapos naging popular sila ng 2000s. Hindi yata. Parang 2000. 2000s. 4 ganun. Oo, mga 2000s. Early 2000s. Oo, early 2000s. Ayun. Yan, J. Sa akin, pinakauna kong discover na kanta, Yung pinakauna kong nakabisadong kanta yung Hawak Kamay. By ano? Kay yung Constantino. Ayun. Wala, ang weird lang. Wala. Parang ano na yun 20, ano na yun 2013 yata. Di, 2011. mga 2006 yun. Ah, 2006. Sikat kasi yung Constantino nung dati. Mga 2006. yung pinaka-hit song niya yung ano eh. Yung, Ikaw. yung, Ikaw, tapos yan, yung Chinito. yan. Ano yung mga yung Constantino era yan eh. Oo. Pero yun yung basta yun. At saka yung, sa genre of music, ano yung pinaka mo? The best, ganun. Ah. Pinaka-favorite. Oo. Ano men, ngayon mga yung mga low-fi men. Lofi. Oo. Okay. Mga Yes. medyo Ano ba genre nila, Hindi Lofi? ko alam eh. Undetermined eh. Unknown eh. May genre yun sila. Hindi ko alam. R&B siguro. Di. Siguro pop. Ganon. Oo, ganun. Pop. Mga soft pop, ganon. Pop music na. Ah, Pop na eh. Oo. Yun yung pinaka-popular na ngayon, pop music. Tsaka yung pinaka-ano ko talaga na yung pinaka-nagustuhan ko talaga na tugtog dati, yung kay Michael Jackson yung yung you wanna be started something, but you wanna be started something. Ano yun? Basta yun na yun. Pandi na ako ni Michael Jackson Pero di ko naman Hindi mo alam yung kanta yun. Smooth Criminal ata yun Hindi yun. Ano yun yung Smooth Criminal yung ano yun eh. Yung basta yung ano yun yung Oo, yan. Oo. Saan yun? Basta, King of Pop, Michael Jackson. Yes, King of Pop. King of everything. King of ano? Oh no. Don't say that. Yes. King of Kupang, Mark Daniel Andres. Si Raul lang mo. Magsalita, wala na yung mga Oo, tatal. But, yan. Pinaka gusto kong genre ng music, Ano yan? Old songs. Old songs. Old songs. Pero may genre ng yun. MP3, MP3 yan ba? R&B.
Siguro pop sa palagay, sa ano nila yon. Pop Filipino, ganyan. Hindi. Pop music yun dati. Tapos ano, pero old music. Like sila ano. Psy, no? Ha? Psy. Kayam to eh. Korean. Oh, Gangnam Style, oh. Gangnam Style ang buta. Hindi, mga 80, mga pinapatugtog natin, 70s, 80s, 90s. Yun yung mga genre music na pinapakinggan ko. Oh, yung pinaka nagustuhan mo talaga. Yung, ikaw, sa tingin mo, ano yung pangalawang genre mo na pinapakinggan? Ano? R&B. R&B talaga, literal na. Kahit ako eh. Pero Filipino yun, R&B. Hindi. Hindi mo pa alam yung R&B? Rock and ballad, ah. Hindi. Rhythm and souls, R&B. Mga nagpauso nun, mga Black American din. Yung R nga dati, racism yun eh. Oo. Racism and black. Racism and ano. Basta sila rin yung ano kasi, yung ano nga Oo, dati. napaka-talented talaga ng mga ano, no? Sila William Kamkwamba nga, eh, no? Sino yun? Tang ina mo. William Kamkwamba yung nag-invento ng ano, ng wind turbine. Oo. Tapos si Nelson Mandela, man. Oo. Education is the most powerful, ano, key to change the world. Diba? Oh. Lagi nasa room yun, eh, no? Okay. Pero nasa ano tayo eh. Genre na. Nasa genre topic tayo. Na anong nga tawag doon? Sila yung nagpost ng mga R&B artists nga sila. Chris Brown. Yan. Chris Brown, Jason Derulo. Sino ba? Jason Derulo. Black American. Sila, ano, si Drake. Ha? Drake, Oh, man. Drake. Boys and Men. Ano pa ba? Sarap music. Ay, yung rap music, yan talaga. Diyan. Ikaw mahilig ba sa rap? Di ka mahilig sa rap Oo. music? Kendrick Lamar. Ito yung mga bago na yun eh. Sila, hindi, tagal na nun, eh. Kanye West. Oh, Kanye the best, eh. Oo. Kanye West. Hindi mga bagong artist yan eh. Sila ano eh. But mga 2000s artist yan eh. Mga 2000 artists sila, ano, yung kaano ni Justin Bieber, si ano, Hmm? yung sa, ano, Neo. Ayun si Neo. Yeah. Oo. Sila, ano, Neo si Akon. yun, Akon. Oo nga, Akon nga. Yung kaano, like a paraban. Hindi Yun. yung si Akon kumanta, si Iyas kumanta nun eh. Oo nga, pero yung, ano ba, yung feat ba, si ano, Oo. di ba? Yung may rap, Oo. yung part ng rap. Sino pa nga yun? Basta yun na. Snoop Dogg, man. Snoop. Hindi sila Snoop Dogg, mga OG yan. Oo, yan, mga OG. Snoop Dogg, si Tupac, si ano. Wala akong ganong favorite sa mga American. Ngayon kasi puro ano eh, puro Lil eh, no? Oh, Lil. Lil Dicky. Si Lil ano. Sino yan? Sino yung ano yung naka-breads na ano, rapper na yan? Naka-dread si ano, Lil Nas. Lil Nas ba yan? Hindi wala. Ano pala yun si ano? Lil din yan eh. Yung kumanta ng Gucci Gang, Oo, si ano, basta yung komanda ng Gucci Gang. Si, yun na yun. Post Malone. Ay, hindi pala ano yun, no? Hindi, rapper din siya, no? Post Malone. Oo. Sa genre rin siya ng ganun. Ano pa ba? Pero sa akin, pinaka-favorite ko, tapos pinaka-madalas kong patugtugin ng genre, siyempre rock music. Ang pinaka idol ko na Black American rapper dito sa atin, sa lugar natin, si Mark Daniel Andres. Nice one. Hello. Diba? Tawa. Idol ko yun eh, gago. Aukat mo to. Tangina, tiwakat yan. Ngayon yun. Search nila sa ano yun eh. Search nila sa Facebook eh. Kasi yun yung ano na yun eh. Pinakasikat na yun eh. di lang nila kilala eh. Kasi sikat ka siya sa ano. Sa Siberia. Siberia Muda. Nabankrupt Bangladesh dahil sa kanya eh. Inang yan. Kaya pala. Binili yung pinaka economy ng Bangladesh, binili ng mga album niya, men. Mark Daniel Andres. Kaya pala. Yeah. Kaya pala na ba? Wala, inside ano lang yan. Kami lang nakakalam na. Inside Ano? thoughts. Search nyo na lang sa inyo yan. Pogi yan, guys. No, yun na yun. Basta siya na yun. Kaya yung siningit pa, no? Si Raulo.
Basta yun na yun, guys. And sa rock music, may mga alam ka ba? Rock music. Oo, sila ano. Michael Learns to Rock, man. Basta may rock eh. Paint My Love. Paint my love. Yeah. Yan. 25 minutes na. Paano mo? Last na. Ay, rock ba yun? Like, hindi mo rock music siya. Basta may rock eh. Michael Learns to Rock eh. Like, sino ba? Siguro ano, pero legit sila ano. Sila ano. Ages, man. Ang yan. Pili. Wow, pwede. Filipino. Filipino rock OPM. music. Yeah. OPM rock OPM music. ba yun? Ako kasi malawak rin yung sa rock music. Marami kasing yung rock music genre na siya. Tapos may marami pang genre na kapaloob. Maraming lines eh kung Oo. ano eh. Merong metal, merong post-grunge, merong grunge, merong alternative. Meron ding mga heavy metal, ganun. Yung R&B na may rock, ang tawag din. R&B na may rock. Ano yun? Basta yung may solo. Basta. Yun na yun. Alam ko yung Linkin, alam ko lang yung mga alam ko lang yung rock na may rap. Yung Linkin Park, sila Limp Bizkit, Deftones, ano ba? Korn. Meron nun. Yung pinakasikat, ewan ko, yung pinaka gusto ko sa genre ng rock music, yung grunge, alam mo yan? Grunge mo, like sila kailangan may Nirvana. Oo. Yan sila Kurt Cobain. Yun yung nila. Grunge yung nila. Genre, no? Oo. Basta yun. Sino pa ba? Pero nakapagtaka lang men, no? Wala tayo, Di natin alam yung wala tayong genre na opera music, no? Oo nga Pilipinas. Sila sino ngayon? Ang mga klase, no? Luciano Pavarotti. Sila sila. Mga opera music. Vitas. From Russia, men. Oo, Vitas. Best. Ano nga yung kanta ni Vitas? Best of the best. Ay, oo. Yeah? Sa memes ko lang nalaman yan eh. Anong pinaka-favorite mong meme song? Ano men? Let Her Go. Passenger. Saddest saddest song of world, saddest song, di ba? Saddest, literal. World saddest song, men. Tapos bigla magugulat ka, men. Nasa memes, no? Oo, nanginang yun. Grabe. Sa'yo yung Let Her Go. Sa akin yung Never Gonna Give You Up. Yan. Klase nga. Classic. Literal eh. Oo. Never Gonna Give You Up. Basta yun. Kilala niya yung kung sino yun. And sino ba? Tayo napunta na sa memes no? Music pa din naman eh. Music pa rin. OPM tayo. Ano yung pinapakinggan mo sa OPM? Mga kanta ni Ogie Alcacid, man. Mga Arjun Velasquez. Lagi naman Julia Barreto, no? Julio Barreto. Ano pala? Julie Anzano si pala. Ay, puta yan. Yeah. Ayos Sila... Mark Carpio, yan. Yan. Tayo nasa na kayo si Mark Carpio, wala na siyang nag-hits na song ngayon. Ano yung magandang, mahilang ko magandang kanta ni Mark Carpio yung Kay tagal eh. Kay tagal. Ayun ba yun? Oo. Pinana. Yeah. Alam ko may isa pa magandang kanta ni Mark Carpio yung Ngayon? Kalimutan ko, kinanta ko Basta, yun na yan. Mark. Sa akin kasi puro R&B lang pinapakinggan ko madalas sa Ano mga kanta? Sila JR. Chris Lawrence. Kala ko, dear, Yung Chris Lawrence, sino ba? R&B.
Hindi ako masyado nakikinig ng ano eh, kanila OGL Casid eh. Oh, R&B rin yan eh. Pero R&B sila, pero di ko sila pinapakinggan masyado. Sino ba? Marami. Tayo nakakalimutan ko yung mga genre music, pero pag tinignan ko yung cellphone ko, ang dami ko naaalala. Random kasi yun. Basta yun na yun. At saka, yung maganda lang sa ano, ay yung R&B kasi parang hindi magkano nag-evolve na yun. Pag R&B dati, R&B pa rin ngayon. R&B pa rin yan eh. Oo. Pag kung kakanta ka ngayon, parang nagiging ano na eh. Pop or ano eh. Oo. Yung nag-evolve lang na ano, na genre ng music sa Pilipinas yung rap music. Napansin mo yung mga kanta dati, kanila ano, Andrew E. Yung mga rap dati, Banyo Queen. No, yung Umanap ka ng pangit. Sila Francis M. Yung ano nga tawag doon? Ano mga kanta ni Francis M? Filipino. Oh, Hindi, mga kababayan ko. Tapos yung ano, Kaleidoscope World. Ayun, sila yung 90s. Marami akong alam eh. Na, Ano eh, yung nagbabagsakan dito, yung sila ni Glock 9. sila Glock. Sila Parokya Edgar yun, Glock 9, si Francis M. Kasi Kiko. Ayun nga, si Francis Kiko M ba? nga. Kiko. Siya yun. And ayun, dati yun yung genre ng music sa rap sila. Tapos yung, ano yung mga 2000s era, ano yung mga rap song na alam mo? Ano? Pinakauna kong narinig na gano'n yun. Si ano eh, Glock 9 talaga eh. Glock 9. Oo. Yung mga kanta niya, yung mga upuan, Oo. yun, mga sirena, ganyan. Hmm. Doon ko na-discover yung ano, pinaka-rap song eh. Yung mga rap song na music. Kasi dati may mga rap song na ano, na bago pero di ko maintindihan, hindi ko gets. Hmm. Ang layo sa humor ko. Oo. So, magaling si Glock 9 legend na yun. Oo, yan, legend talaga eh. Oo. Sa akin kasi, medyo yung mga ko dati. Dami ko rin alam na rap song na dati lang sila mga Republican Oo, Syndicate. yung submission Hindi, 187 yun Oh, eh. 187. Oo. 2012 yun, 187. Meron din yan dito sa atin eh. Market na nga ngayon eh. Eh, 167. tayo, wala 167. Yan sa Bayaga, 167. Nang inang yun. Ang inang humor yan. 167 yun. Gawa ka ng rap song. Rap naman, no? Rap artist. Oo, ano parody mo, ganun title. Oo. 167. Gagong batik. Sino pa ba? Republican Syndicate, gagong rapper. Hambog ng Sagpro. Oh, yun, hambog ng Films. Sagro. Oh. Ayun, yun yung mga early 2000s. Tapos yung nasa 2010s na, sila na. Yung tawag niya, Biglang Liko. Alam mo yung kanta na yun? Oo, wala no. Hindi ko alam eh. Basta yun na yan. Sino pa ba? Ngayon, yan yung 2012 yun, yung Biglang Liko, sila Looney, sila Abra, mga nasa flip top dati. Tapos yung nag 2016, 2017, 2018, yung XB na. XB yan. Oo, X-Battalion. XB. Pero pansin mo, no, umabot pa ng years bago sumikat yung mga kanta nila, no? Oo. Bago ma-discover eh. Oo. So yun yung Pag lang sila, na-discover lahat ng kanta nila nung nag-up yung kanta talaga nila na no, yung, hayaan mo sila. hayaan mo sila. Oo. Ayun, tapos Discover lahat ng kanta Oo. nilang kaganta pala, no? Tapos yun tapos yung mga na lang, mga sikat na lang na artist ngayon sa X-Battalion, sila Flow G, tapos si Skastakle na lang. Oo. Nasaan kayo yung iba, no? Gumagawa pa rin ba sila ng Oo, pero hindi na ganong popular. And yun. Tapos na sa mga ngayon, mga rap music ngayon, like yung drill. Alam mo yung mga drill music ngayon? Sino mga drill music ngayon? Yung Cozy Red Bull. Dogs? Hindi, sila, pa rin yun, sila Skastakle pa rin yan eh. Sila. Cozy Dog sila, Skastakle pa rin yan eh. Sino ba? Ngayon, puro na tayo hip-abi, no? Yan talaga, 2020s talaga pag hebabi. Literal eh. Yan sila, mga outside mafia, mga ganon. Ano ba? Literal eh. Nababibe sa mga hood sa atin, eh, no? Oo. Tsaka ang dami, natatawa ako sa mga yun, ginagawa nilang, yung mga, ngayon, yung mga kabataan ngayon, ginagawa nilang music taste, yung mga old music para Yes. magustuhan sila ng babae.
Dadamay ako dyan eh. Oh. Yung tangin na parang ano kunyari, yung may nililigawan sila. Tapos napakinggan nila music na yan. Kunyari, nagpapatugtog ng old music. Na-relate sila, no? Naparelate sila bigla. Hindi sila naparelate. Magpapatugtog rin sila ng ganun para magustuhan sila. Tangin mo, ay, gusto ko rin yan eh. Ganun sila. Pogi ako eh. Ayun na lang sabihin ganun yun, no? Pogi ako eh. Ganun. Yun, tapos then nakaka-bad trip kasi. Oo. Pag alam mo na yung ginagawa nila, no? Pag nagigets mo yung ginagawa nila, nakaka-bad trip. Parang ipipilit mo yung music taste mo yun nun sa kanya. Kaya rin, papatugtog ka rin ng ganun. Kahit di naman. Kahit di mo naman gusto yung kanta. Yun na nga yung point ng tugtog ngayon eh. Ng mga music taste eh. Yun na yung point ng music taste ngayon eh. Oo. Pag maganda music taste mo, man, pogi ka. Yun talaga. So, natatawa ko dati po, yung mga 2012, 2013, nagpapatugtog ako ng mga... Oo, wala akong pakialam kung pangit o maganda music taste ka eh. Sa'yo naman yan eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Tangin na yung akin dati po, nagpapatugtog ako 2012, mga 2013, mga old songs. Tangin na, pinagtatawanan ako, gago. Lalo na sa computer shop. Yan eh. Yung mga tugtog sa computer shop dati, Yung mga sabi bago. ay, patayin mo nga yan. Nagpapatangin na. Yung sinasapawan pa ng isang mission. Yun yung mga... I'm not gonna better be about sad. Even when I hit that night, don't die. Ang inang yan. Ganun pa. Pero maganda naman yan. Pandin ako ng na yan, rap group na yan. Tapos puta na nabog nagpapatugtog ako. Tangin na, bigla na lang nila. Aasarin lang. Tangin na, luma na pinapatugtog mo eh. Pero sila ngayon, tangin na. Magpapatugtog na luma para sa babae. Oo. Papatugtog Parang ng may old klase, songs. no? Oo. Last and trip ang mura. Lasong trip eh. Yaman sila. Sarap patayin. Sarcasm eh. Last and trip yun, no? And, tignan natin kung ilang oras na yung Matapos ang Siguro dito na kasi paggabi na rin eh. Oo, paggabi na eh. Mutaking yun. Podcast yan. 2 oras. Di ba 15 minutes na kanina? Yan eh. And yun guys. Mag-intro lang ako. And And yun. Let's do the outro. And paggabi na kasi. Dito na namin puputulin yung marami pa sa And this the last episode The na last sabihin ko po. The Last of Us. Okay, dito na ako tatapos. And yan, dito na matatapos yung aming podcast. Kala mo, wala na susunod ng puta. Nature Podcast. Nature podcast. Di naman, lasang trip yun. Ganun pa rin, ako pa din yung Oh, yeah. And this nakalimutan ko yung intro ko. Putik na yan. And yun, dito na po tatapos yung podcast namin po. Kinang ina nyo. Nature Podcast. Ang ina. Okay.